Hello, sweetie. Before my start, may i-share ako sa inyo nga short na story. Habang naay batanon nga nagalakaw-lakaw siya, nakakita siya og simbahan sa Seventh-day Adventist. Ang iyang gihimo, nagsulod siya og nagtuktok. Nagpanawag siya. Ang iyang panawag, good morning kag happy Sabbath. Unsa imong tubag? Good morning and happy Sabbath. Good morning mga igsunan. Happy Sabbath. Yeah. Mga igsunan, daghan kayong salamat sa mensahe sa awit. Igatag sa atong mga nasigon nga mga batanon ang Diyos nag-andam. Nag-andam na ang Ginoo sa atong sa ato dito sa langit. Andam na siya. Kita bala mga kaigsunan, andam na kita diri sa babaw sa kalibutan sa iya nga pagbalik. Mga kaigsunan, gusto ko magpasalamat sa diri sa San Jose Church nga nakabalik ko diri. Lalo-lalo na kay Kuya Jason nga provide ang giguniya og sapatos. Tuwalay naka-chinilas na kong kanina. Pero karon piling na ko murag nagtaas ko gamay kay ginatagan niya. Bagay Diyos ni ba kay mura na kang si Cardo Dalisay. Walang sunan, ang aming topic karon mga igsunan, dugo ra ni. Siguro mahuman ni siya 11:30. Gamay na naman igsunan yun eh, paminaw mo sa ang wali. Gamay na ni runungod ni sa Genesis, tungod ni sa creation, sa paglalang sa atong Ginoo sa diri sa kalibutan kag sa atong tanan nakita nato diri. Before ta mag-start mga igsunan, ginaagda ko ang tanan sa pagduko sa atong ulo alang sa pag-ampo. Ama naming banal, makapangyarihan ka sa lahat. Ang tahanan ay nasa langit. Kami Panginoon lumalapit sa iyo. I-surrender ko sa iyo ang aking sarili, ating buhay. Gamitin mo ako Panginoon na isang mensahe na tagapagsalita dito sa harap ng mga brethren. Sa ganun, Panginoon, maintindihan nila yung mensahe ng pangyarihan at buhay. Habang sila ay nabubuhay, magamit nila ito at dalhin-dalhin nila. Buksan mo ang mga puso at isipan nila na tatanggapin itong mensahe na gusto mo iparating sa kanila. Ito po ang aking sabot dalangin sa pangalan ni Jesus na tinutugligtas. Amen. Sunod, urag lahi-lahi gid ang tingog no kay ang among biyahe gid pertigid kulayo. Ang among biyahe pagpuli na mo diri gikan mi sa Surigao, Carmen, Surigao del Sur, biyahe mi pa yung Bataan, buntag say alas 4. Alas 4 mi na, alas 3 nagmata mi, tapos nagdevotional, pagkatapos nan biyahe namin sakyanan nga van. Biyahe mi pa yung Bataan. Abot mi sa yung Bataan mga alas 10, alas 11 na ba yan? Tapos, nagpahinga muna kami kunti doon sa New Bataan, doon sa gina-training sa 1,000 missionary, pre-training doon sa Isgo. Pagkatapos niyan, murag kapoy yun ang biyahe, pahinga muna kami. Dito may nag-midweek, Martes may nag-alis. Tapos dito may nag-midweek, wala na lang nagsimba sa hapon. Pagkagat mga alas 8, biyahe na naman may yung Bataan to Davao, yung magisunan, si Pastor Taw-Taw, kinapoy yun sa biyahe. Ingon niya, dilit na diretso sa Davao, mas stop diri sa NDM. So to? Saan atong stopan ato? Northern Davao Mission. Nag-stop dito may natulog. Siguro naabot mi dito mga alas 10. Tapos, buntag mi sa nag-gising ni maaga pa, biyahe na naman mi pa Davao. Pagkatapos doon, dating siguro kami doon, mga 7 to 6. Ayan, 7, 6 to 8. Pagdating naman doon, sabi ni Pastor Taw-Taw, pahinga muna kayo. Kay magbiyahe na naman kamo, pa-Jinsan. Almost 3 days na yung biyahe namin ngayon. Pagdating namin doon sa San Jose, gabi na. Sa San Jose, sa Kalumpang. Pagdating namin doon, kilawag niyo, siguro patak na mga alas 6, alas 7. Wala sila doon kasi dito sila. Yung nangyari, nagtawag siguro sila Ate Aw, na dito na may sa balay ni Juan. Tawag sa Ginoo, pag-abot na dito, nakapaulay-hulay, may gamay.
Naka-rest-rest mi dito. Tapos dito mi natulog. Pagbuntag, muna na ang Birnes, hapon. Pagbuntag, inyan sa mga 1,000 mabanding, tadanay, gala na dito sa KCC. Ingon ako, bisan wala kay kwarta, magbandi hapon ko sa inyo. Gala mi dito, anagan sila pinamalit, pero ako bisan usa wala gid pinalit. Wala gid kwarta. Pagkatapos niyan, ingon nila, unya sa gabi, diretso ta sa Jose. Siguro naabot ko din kagabi mga patak alas 9. Alas 9, alas 10. Alas 10 namin naabot din kagabi. Pero kapoy, pero sa tawag sa Ginoo, nakaabot din mi dire. Ingon ni Ate Niel nga, dalman na mo ikaw dito sa San Jose, pero ikaw ang mensahe. Gusto na ako mag-isunan mo paulay kay bandado man ako dito gikan sa isgo kay among biyahe. Tapos mabuli ko dito sa amo sa mission field na po sa Sultan. Bandado po ko dito kay ako po bawali yun at magpuli ako. Kay isunan. Pero isa ni siya kapag pakamaayo nga gihatag sa Ginoo sa ako sa pihak nga sa pinakawalisod nga nagaabot sa ato ang mga kinabuhi. Iniisyak siya kapag pakamaayo. Mag-igsunan, before ko mag-start sa ako niya mensahe, na ako i-share sa inyo nga gawang istorya. Hiling ko sa mga story. Na ay isa kabatanon, mag-igsunan. Isa nga batanon, guwapo na siya. Kung nagupuan mo na saan ko, pwede nga ako. Ang nahitabo mag-igsunan, gapangita sa kwarta. Ako gini kay wala may kwarta ron. Gapangita sa kwarta. Ang iya gibuhat, kaya wala siya kwarta, nagkato sa siya mga barkada. Ano niya? Kasi naamo niya i-offer sa ako ang trabaho. Kay bisan ko sa trabaho, masulod ko sa trabaho. Basta makakwarta lang ko. Basta trabaho. Nag-iwan na niya ang barkada nga na ay trabaho dito. Na ay isa ka pageant. Dili ni pageant, murag ang ako contest nga pangit-pangit og nawong. Kung sa pangit og nawong, sa mangit maot. Sa maot og nawong isang daot. Kay gwapo ni siya, murag lisod sa iya sitwasyon nga himuon siya pangit. Ang gibuhat na kay wala siya kwarta, wala tay kwarta, himuon gyud nato ang tanan para makakwarta. Tama trabaho gyud ta para makakwarta ta. Sa malisod. Ang nahitawo ko yung gisunan, nagsulod sa dito sa isa ka ginatawag nga o sa ganito, isa ka contest. Yeah. Tawagin ko niya kay kagadula-dula mo na ron. Isa ka contest nga papangit-pangit o pamaot-maot og nawong. Nag-abot sa dito. Ako, willing ko mag-join anak. Gimik upan sa dito. Sige, lagyan yung mga nawong sa make-up. Tapos, ginilagyan yung ulo niya ng sungay. Pangit yun, parang yun si Satanas. Kailan mag-Satanas na sa sungay. Karon ano ba po magiging suunan? Nahuman ang ilang papangit-pangit at naundaghan sila. Pakato na sila sa isa ka gym dito sila mag-contest. Ang may tawag magiging suunan, nag-ulan. Habang naglalakad na siya, haluan ako Tagalog pero dili ko may. Habang naglalakad siya papunta ng gym, na ay ulan. Ang natabot mga gisuunan kay dili niya gusto nga mabasa sa ulan kag maanod iya nga make-up. Kay kung maulanan gyud ta, maanod gyud ato nga make-up sa ato ang nawong. Ang natabot, usoy siya og silungan, usoy siya og balay nga pwede niya masilungan para dili masira yung niya. Karon nakakita siya og balay nga daghang mga tawo. Nagsulod sa dito para dili siya mabasa. Ini nga siya nga balay, dili ni sa balay kundi ginatawag siya nga church ng Seventh Adventist. Abi niya balay ang iya gitsudlan, gidaghan dito mga tawo. Pero mauna ang church ng Seventh Adventist. Pagsulod niya dito, gawali dito ang pastor niya. Ayaw mo kahadlok sa yawa. Ay ang atong na pinakagamhanan ang buhit na ito ng Diyos. Habang pasulod sa gate, mga kigsuunan, nagpakatingin ang
Kapag magtingin gandi ang usang tao, kapag naay maglabay na ato sa church, bantay mo kapag naato sa church, may maglabay nga, kapansin-pansin ba, pansinon na sa usang tao, malingon ginatanan. Pagkita na naay kapasulod, maglingon ang mga tao dito na naay kapasulod. Ang natabo ng kigsuunan, pag-ingon sa pastor nga, ayaw mo kahadlok sa atong Satanas kay naatay Ginoo nga kamahanan. Pagkakita sa pastor nga kapasunod na atong gasali o contest, ang pastor na unang dalagan. Ang natabo, pagkakita sa mga member, sa mga brethren nga nagdalagan ang pastor, ingon niya, mauna ni ang ginatawag na itong si Satanas. Masunod na. Nagdalagan ang pastor. Pagkakita sa mga membro na nagdalagan ang pastor, siguro kinulbaan, sa kinulbaan sa Bisaya, kinulbaan po sila, nagsunod sila sa pastor, pero naayo sa katawag na nabilin. Usa na lang siya, nabilin siya sa isang church, wala siya naglagaw, papasok na yung contestant, o magpapasok na yung magsali ng contest. Ngayon, yung nangyari, nagsalita yung magsasali ng contest. Bakit? Nagsisilabasan sila. Sabi nila, natakot. Sabi ng nakaupo na isa, natakot sila kasi nakita kanila na nandiyan ka. Nakita nila na totoo na makapangyarihan si Satanas. Kasi nakita na namin. Yung may tamo, magiging sa unan. Gusto niya ang buot na siguro sa atong pagpunahuna. Hindi nga tao, grabe yung mapagtuo. Wala sa kakahadlok sa kaaway. Wala sa kakahadlok kita katawanon. Mahadlok kita, kadungog ng taganik. Sa mga sapat ay mga wakwak. Kadungog ng taganik, mga kukulbaan yun ta. Yun nga tao lang yung sa kulbain. Magisunod lang yung sa nagdalaga. Naabot ang punto na nagduol sa iyaha atong kondistan. Ingon siya. Nagluhod siya mga igsunan. Ingon niya dito sa kondistan. Bisan sa kadugay na nabot diri sa simbahan, Satanas. Pero imuha gyapon to. Ingon niya. Ngano nga wala siya nagdalagan? Mga igsunan, ang hinungdan ngano nga wala siya nagdalagan. Kay pian putol iya na paana siya wheelchair. Dili siya makadalagan. Pero ingon niya dito sa Satanas. Bisan unsa na matagal na ako dito sa church. Kala ko na ba? Matagal na ako dito sa church pero imuha gyapon ko. Nagigsunan, di nagasakit kaayo nga isang kadugay na diri sa church mga gigsunan may ara ta gihapon natay pagduwa-duwa sa atong kinabuhi. Nagitay gihapon nga ginatawag nga wala tagalakaw sa matarong nga panakaw. Wala tagalakaw sa matarong nga pagkinabuhi diri sa kinabuhi. So, dili makit-an ang kahayat na atong ginakaptan karon. Ang kamatuoran dili nato makit-an. Diretso kita sa ato ang kapit para makarelate mo sa ako ang story mo. So, balik kita. Sundan niya kung una mo yung mga Bible. Buksan na ito ang Genesis chapter 1, verse 1. Ang sa inyo diha. Kung memorize ninyo ang Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, God created heavens and earth. Sa sinugdan, kung sa Ilonggo pa o sa Hiligaynon, kung sa ganito, hindi sa sinugdan ang guwan. Basta, nalimot ako. Kay Bisaya, meron ako. Ang ingon din sa Bisaya, sa sinugdan, gibuhat sa Diyos ang mga langit o mga yuta. Sa sinugdan, gibuhat sa Diyos ang San Jose SDA Church. Padayan kita. Sa sinugdan, gibuhat sa Diyos ang San Jose SDA Church. Padayan kita. O ang yuta, awaaw, o walay sulod. O ang kangit-ngit diha sa ibabaw sa nawong sa kahinadalman. Kilan natugod itong church? Kilan ito natugod na church? O na-build dito? Bukan na pila naka-months, pila naka-years. Ibutang na ito, mga 20 years. Ganyan. Wala pa itong church
Kung basahan natin ang Genesis 1, gibuhat ng bili. Naagin na si plano diri sa San Jose SDA Church. Pero nag-ingon sa diri sa verse 2, nga awa-aw ba ni? Ngit-ngit. Ang sa ingon diri, og ang yuta, awa-aw. Ang sa awa-aw, gani sa Tagalog. Mingaw. Mingaw, og ngit-ngit. Ang ngit-ngit dinom. Og ang yuta, awa-aw, og wala pa sunod. Naplano niya na ining San Jose, pero wala pa sunod sa panahon nga wala pa diri ang SDA Church. Sige, padayon kita sa verse 3. Ang Espiritu sa Diyos naglihok sa ibabaw sa lawon sa tubig. Ang Ginoo nagplano na, naglihok na siya, naglihok ng kanyang Espiritu. Kag sa verse 4, verse 3, padayon kita. Ug moingon ang Diyos mahimong ang kahayag ug diha ang kahayag. Magigsunan, ang plano sa Ginoo nga tukuran ang SDA Church 3, nahimog yun. Yung mga pusungkat, nahimog yun nga kahayag. Magigsunan, napati mo nga ang SDA San Jose Church 3, mo ang kahayag dire? Ha? Mo ang dako nga kahayag dire sa... Sige, padaan kita, para masaktan yun na to. Sa verse 4, "Ug nakita sa Diyos ang kahayag nga kinimaayo." Nakita sa Diyos nga ang kahayag sa San Jose SDA Church, inigyon siya maayo yun. Padahan kita! "Ug gilain sa Diyos ang kahayag gikan sa kangit-ngit." Kung naay kahayag SDA Church 3, naay kangit-ngit diha sa pikas. Sa atong palibot, naay kangit-ngit. Kita ang kahayag mo, Rexon. Pati mo nga, dre sa Genesis nga, the creation sa Ginoo, ang SDA sa Jose Church, mao ni ang kahayag. Ingon niya, kung naay kahayag, naay kangit-ngit. Kinsa na ang kangit-ngit? Ato diha sa palibot nato. Mag-Rexonan, padayon kita sa verse 5. Nipot ni nga mensahe. Short lang na mag-Rexonan. Hindi ko gusto nga magsawa mo sa nawong na to. Kay murag duha na ko dito tindog. Padayon kita sa verse 5. "Uging hingalangan sa Diyos ang kahayag nga Sabbath day Adventist." Giningalanan sa Diyos ang kahayag sa adlaw. Ang nakabutan diri sa adlaw. Kung aton ini i-translate diri sa ato ang church, mauni. Giningalanan kita sa Diyos ang Seventh Day Adventist, mao ang kahayag nga nagisunan. Padayon kita. Ang ganit-ngit ginangalanan niya gabi. Maligsunan. Kung naay ginatawag na nga adlaw, naatay gabi. Kung naatay kahayag diri sa SDA Church, naatay ganit-ngit. Maligsunan ang atong kahayag diri sa SDA, sa nga pangalan diri sa Minga, San Jose SDA Church. Kita ang kahayag magigisunan. Kag naay mga kangit-ngit. Maligsunan. Sa pinakatuig, pila na ito, almost 30 years, sa atong suga nga kahayag diri, naabot nakakita sa kahayag sa ato diri. Naabot tayo nadala diri sa ato ang SDA Church. Amen. Muna ang pinakanindot nga plano sa Ginoo ng igsunan. Bisan gamay na ni ang SDA Church, pero dako, ang isa ka gamay ng igsunan, latawa ang usa ka flashlight. Ibutan mo siya, bisan gamay na ng iya, bisan wala na gamay na ng iyang battery, o power sang iya source ng battery. Bisan gamay na ng iyang hayag. Pag ngit-ngit kaayo ang kalibutan mga isunan, o ang kalibutan, makitaan gihapon na siya, bisan unsa na sa gagamay nga kahayag, makitaan mo na sa, basta ngit-ngit kaayo. Basta ngit-ngit kaayo, makitaan gid na mo ang gamay gid nga kahayag, bisan gamay gid na siya. Mga isunan, Before ko mapadayon mga igsunan, gusto kong mag-share sa isang story. Ano magsawa sa story mga igsunan? Nagkadagan kay story sa akong kinabuhi. May, kabantay mo kung saan yan itawag, tagasaw yun sa amin. Basta yung maliit na langgam, di ba may sayuta na langgam na red. Amigas. Yung sa kahoy, lalo na dumadapo sa mga prutas, may itim dyan, at saka may pula. Yung may malalaki na pula pero may
almost na basta matatamis ng mga prutas, lumadapo dyan yung itim na langgam. Yung langgam kasi sa amin, hilaga yan. O dito yung langgam, amigas. Yung isang langgam na itim at saka pula, hindi yan sila mag-aaway. Kasi alam nila na parehas yan sila. Ilagay mo sila sa garapon. Kabalo mo garapon? Sa garapon po. Butaan mo sa garapon ang isa ka langgam nga itom o isa ka langgam nga pula, dili na siya mula maaway. Tistingin pa lang nga isunod ang duha tapos uyogon mo ang garapon. Mag-away gina sila kay nakatanong sa ilang una-una nga ang atong nga itom nga langgam mao ang nag-uyog, mao ang dahilanan nga atong nag-uyog ang garapon. Maaway na sila nga duha. Bantayan nyo, try nyo nga isabay sila sulod dito. Kung isabay mo, dili na sa maaway, pero try mo mauyogon ang isa ka garapon, maaway. Ang ato ang kahayag diri sa San Jose mga kaigsuonan. Ginauyog to diri sa kaaway. Gaaway-away pa ta diri sa church. Kaya ang Satanas mga kaigsuonan, gauyog. Gauyog sa diri sa ato ang church mga kaigsuonan. Una ang problema, wala ta kabalo abit nato ang atong kalaban, ato ang mga brethren diri. Ang ato ang kontra, ato ang kaubanan diri. Pero ang tinulog na kontra nato o higsunan ang Satanas. Ngayon ang kaingon nga ang brethren nato nagpagamit sa away, dili na nagpagamit sa away. Actually mga higsunan, kung nakabantay mo sa inyong mga kagulingon, naatay mga sari-sari nga mga weaknesses, naatay sari-sari nga kamalian sa ato ang kinabuhi mga higsunan. Dili na ito masising nga namang muli siya ang tao ni sabaan ni siya pala istorya. Actually mga higsunan, mauna ang iyang mga ginatawag siya nga magamit ang iyang pagkasabaan sa ministry, pero magamit na siya sa gamay nga problema. Dili kita malantaw sa mga kisungay. At kung nagigsunan, kung malantaw tagyan sa ato ang mga kaubanan, mga kigsunan, dili dito mo lang po. Mga kigsunan, sulubo kayo nga ini nga mensahe mga kigsunan. Isa ni siya kahayag ang ginatawag mga kigsunan. Kung ang kahayag mga kigsunan pag-away-away mga iksunan ang kahayag mapalong Diyos. Dili po na muspat ang isa kakahayag. Mabot na sa punto, bawat usa sa ato diri na ay purpose diri sa church. Ang bawat usa sa ato kapag magkakaisa, ano magkakaisa sa Bisaya? Magkahiusa, magkahiniti mga iksunan. Ang kagamay nga spark mga iksunan, gadako na siya. Dako na siya nga impact kung kita katabangay diri. Pero mga iksunan, ang agawang nabilin sa inyo, kung kita nagabantayan na sa mga sala, natong malakitan sa atong mga kaubanan, mga igsunan. Ang mga igsunan, ginaamin ko sa akong kagulingon na ako'y weakness, na ako'y kamalian sa atong kabuhi. Pero mga igsunan, ingon na ito, gamay nga problema, gamay nga nakitaan natin, dili na natin mabatawa ng atong kagulingon. Ang ginoong atong amahan, atong si Jesus, wala siyang sala, pero siya nagpalansan dito sa krus. Para sa ato ako, muna ang tinuod na pagpangubos mga igsunan. Muna ang karakter na gusto sa Ginoo nga sundo natin. Dili nga gamay lang ang problema mga igsunan. Kung natahon ng nato mga kaubanan din. I'm sorry kung murag sakit ang akong mensahe ron. Kung gusto ko dito kung wala ka sa gusto kong magbibilin sa inyong mensahe na kinanglan magamit ninyo diri sa inyo ang church. At yung mga igsunan, bawat church na ay problema. Wala kayo makita, kahit asa kang church, wala kayo makitaan nga wala problema ang church. Kahit doon sa amin, maraming problema ang church. Kaya nga naman, ang unang punteriya sa kaaway ng igsunan, ang kapalakaan ay ang love. Basta maghanay gani ang love sa usa ka church, maabot gina, nabubuon din sa diba? Nakabantay mo sa atong panimalay. Ang una nga kagabot na atong na-experience sa atong panimalay. Ang kagabot sa atong panimalay, bago ta ma-experience diha sa gawas. Ang atong agyod na pinakalisod na experience nga kagabot dito gid sa atong panimalay. Kaya ang panimalay muna ang hari sa pagpalagaanay. Muna ang ginatawag nato nga muna ang ginahalinan sa love. Kapag na-I love, naagi diha sa talas para magtintan. Bantayan mo mga igsunan, magpalanggaanay mo dito sa church mga igsunan. Diba habang pa-close, malapit na kayong pa-close, lalo na kayong nagmamahalan, darating yung panahon na naagi makita o yung nga diligid maayo. Mga igsunan,
sa sini Ginoo, sa sini nga kabutagon. Gusto na ko magbilin sa inyo ng isa ka mensahe nga bantay mo bitaw nga kung na may ginakalagutan sa church, wala tinatamad ka na magsimba kasi labag sa kalooban mo na makita siya. Masisira talaga yung araw mo kapag may galit ka sa isang tao tapos makikita mo, masisira talaga yung araw mo. Kahit kaganda pa yung mood mo kapag makikita mo. May himsunan, may isa ka bata. Yung isa ka bata, nagsunod siya sa church. Ingon niya, nga naman ang mga brethren na ay sa gisilpon dito, na ay sa gichismis, na ay mga sari-sari nga ginabuhat na ay huhunganan. Nagpangutana sa pastor. Ang pastor nagtubag sa iyaha. Dala ka sang usa ka baso nga tubig. Tapos, usa ka baso nga glass. Tapos punon mo sa tubig. Tapos, kutanin mo ang usa ka glass. Tapos, lakaw, ikot ka sa church. For example, dito. Pag-ikot ka. Imo nga huna-hunaon nga dapat walay maula bisag gamay nga tubig sa imo ang baso. Kaya puno na kayo. Gibuhat sa bata. Iikot niya ang church. Nasa tubig nga sa kabaso. Gihimo na giikot yun na. Ituwan yun na ang pastor. Nahuman yun sa bata. Wala di tubig. Nga naawas. Nagpangutan na ang pastor. Manakitaan ka pa sa church. Nga na nagchismas na ay nagsilpon. Ingon ang bata. Siyempre wala. Kaya ang bata, habang nag-ikot siya sa church, nag-focus siya sa doon sa baso na may laman ng tubig. Sa ating pagsisimba, sa ating pagpunta, pabalik dito sa ating church, magigsunan. Kung mag-focus na gani sa ato ang Ginoo, dili gid nato makita ang kamalian sa iba. Dili gid nato, bantay mo nga, kung magsimba mo, bahala sila diha sa ginabuhat nila. Basta ikaw focus ka kung unsay kabalo ka sa maayo o dili. Focus ang imong kaugalingon. Natawo na to magigsunan. Kung na problema sa church, palagi na yung humana. Kung bawat isa sa ato ang focus sa ato ang Ginoo, wala ginay mahimong gulo. Maligsunan, seryoso ka na ani sa ato, pero nang nato gamiton sa ato ang paglambot diri sa church ato. Maligsunan kay kung kita magkagubot, magkagulo-gulo diri sa ato ang church. Kung bisnaan ay, wala mo, ang kadulong diha sa ato ang palibot, galang daw sila sa kahayag. Gusto na sila mo inter o kahayag. Pero nakita nila, gagapalong-palong, kasi gagapalong-palong, galis gusto. Gagapalong-palong ang kahayag, magigsunan. Gaduha-duha sila mo inter. Ang una-una na nila, kung inter ako diha sa kahayag, basi kung madalag yapon ako sa gagapalong-palong. Pero kung kusog kaayo ang atong spark, kasama na to ang Genesis, magigsunan. Kung kita nagatabangay, kung kita nakapokus sa ato ang Ginoo sa pag-alagad, kusog kaayo ang atong suga ng igsoon. Ang ato ang pag-alagad, nalambo kita. Ng igsoon, dili ang atong pagsimba ng igsoon sa tinuod lang, dili ang tawo ang atong nasimba. Kung natay kalabot, dili itong nasimba, dili ang tawo ang atong nasimba. Ang Ginoo yun ang atong nasimba sa tinuod lang. Di ba? Karon, kung bantay mo sa Facebook, ang kuhan karon sa Facebook, kung daghan kay like, famous ka, di ba, murag mabayad na ang YouTube sa mga YouTube, TikTok, abot nag mga K o 1,000 na. Gusto nato, daghan mo like sa ato, daghan magkagusto sa ato. Daghan yung mga tao nga gusto nato uming doon sa ato. Ang pangutana mo yung suunan, ang ato ba, kagalingon, dapat ba na magdoon sa isa. Magigsunan, gusto na ko ipasabot sa inyo, karon sa adlaw sa ipapahulay. Kung maghari ang pagpalanggaan ay, kag maghari ang pag-iusa, magigsunan. Dili kita magluya. Magigsunan, once nga naay usa ka tawo, nga muluya sa ato ang church, magigsunan. Abot gina ang punto nga amat-amat nga muluya ang tanan. Basta mapiangan ang usa ka church, ang usa ka suga. Bantay mo sa usa ka suga nga. Usa ka suga, basta ga-connected na sila, daga na sila.
Try mo nga mapiangan, magkadulong dito mag-igsuunan. Dili na labi lang tawon kapag naingit-ngit dito. Igsuunan kag dili na makitaan kung naingit-ngit dito ka-fire. Kaya kailangan yun mag-igsuunan. Kita gyud naman kita nagkakabuhi sa sa kalibutan. Maghahari gyud ang pagpalanggaan na ipupaubusay. Sa kanang pagpaubos sa Bisaya, paubos. Kaya mo gigsunan. Bisan makitaan pa nato sa atong kaugalingon nga sila ang sala. Sa ngalan niya kita ang nakasabot, kita ang magigindi. Gigsunan kung naatay mapinausanon nga pagkinabuhi dito sa kalibutan, sure mo rin yung makakato kita dito sa langit. Minsan magigsunan, naatay mga pride sa atong kinabuhi. Naatay mga weaknesses na ginatawag. Dili pwede nga ganyan-ganyan din ako kasi mataas yung grado ko. Hindi pwede na magsalita-salita lang siya sa akin. Ganun lang yun. Ako yung mga gisunan, wala sa highest, wala sa level ang pagpaubos. Kung ikaw nakasabot, pabalo na ka mo adjust magpaubos. Ang pagpalanggaanay diri sa atong church, mga gisunan mo, dapat ang magahari. Na ako yung isa ka church dito, mga gisunan niya, gibisitahan. Ini nga church mga igsunan, wala gyud na backslide sila, o wala gyud nagluya. Kanto mi dito ko ba na pastor? Simba nag-observe ni sila. Pagkahuman og simba, nagpangutan na si pastor, unsay inyong teknik nga namang gadaghan ra mo pero wala gyud usa nga madawa sa inyong church. Nagi church nga dito sa moa kabalo mag-aklan basta mauna dito. Ang ginatawag nila nga tinatawag nila na Alfonso XII. May isa dito church dito, wala gid sila gabawas. Gadagdag lang gadagdag, wala gid nag-backslide, wala gid record. Una ang sikat dito nga church nga always ginabisitahan sa mga pastor. Always ginakuhaan nila og technique nga naman wala gid nag-backslide. Simple lang ang tubag sa usa ka elder dito nga pangulo nila. Ang amo diri nga brethren ginaampingan gyud namo. Ginampingan, wala minaluyag nga hindi masaktan. Wala minaluyag nga gamay nga problema makitaan sa mo. Ginaampingan yun. Kabantay mo sa bata kapag ampingan yung bata. Ang bata kapag ampingan nyo, indot yun yung pagdako. Ang usa na ito, kabridrin ko pag-ampingan yun na ito, indot yun yung pagdako dito sa church. Kita gawin pagdako, bawat usa sa ito, ang mag-growth yun, ginampingan yun na ito. Dili kita magbuhi o mga salita. Minsan mag-igsunan kung kita gina naalang tayo madungog na dili maayo sa ato ang dalungan. Murag yun kung kailangan yun ako nito ba kay sumusobra na. Yun yung muna natin. Sumusobra na kasi kailangan ginatawaan ginagliksyon para mabago ang iyang kinabuhi. Actually mga igsunan, sultian tao, ang tao dili mo kapabago sa tao. Ang Ginoo ra gyud ang makapabago sa ato. Mga igsunan, kung naay kalagot sa inyo, kung may kinakalagutan, mga igsunan, isa lang ako. Atagid mensahe. Atagid verse. Example, naga-verse nga makitaan nga Pinadaya 21 versikulo 8. Ang mga bakakon kauban gidito nga ilaglag yun sa impierno gyud. Uban gidito nga uban gid ni Satanas ang mga bakakon gidito. Atagi ang verse. Magigsunan, minsan magigsunan, dili gid nato maiwasan ang mga bakak no. Bisan nato gani magigsunan. Dito sa amo ang Michelle Bell. Nagingon ko sa ako ang brethren nga nandito na ako sa San Jose. Nag-chat ako kagahapon. Kay kabalo na siya nga San Jose na ako. Pero ingon na ako kung magtanong yung elder natin kung nasaan ako, sabihin mo na lang na sa biyahe ako. Pero yung totoo nandito na ako sa San Jose. Kasi mga igsuunan, kapag iniisip ko kapag uuwi ako doon, lonely ako. Wala akong partner doon, wala akong kasama. Di kagaya ni Ate Niel at ni Ate Aura na may partner silang dalawa. Kahit paano may kausap sila. Ako doon mga igsuunan, nag-iisa ako sa shelter. Ganito rin, may bahay ako sa likod ng church namin. Nag-iisa ako doon. Nag-iisa ako magluto. Nag-iisa ako kumain. Maglungag yan ako ng isang tacos o isang salmon. Hantod umaga na hantod na gabi. Yan. Mag-ulaman ako ng kamunggay.
di ka na nasa buntag ang na hapon. So, pero, wala na ko yung una-una mga igsunan na magluya ko. Wala ko naglantaw sa ako ang weaknesses mga igsunan. Wala ko naglantaw sa mga brethren nga maunay kinanglan tabangan nila ako. Ang ako ang punto mga igsunan, ang ako ang gisaan sa Ginoo nga humanon gid ako amin ako. Sa ato ang church bisan unsa pay gikitabo sa naa to pay kalagot. Kung kita na gani nagsaan na sa Ginoo nga magapadayon gid kita tugtog sa kantoran. Bisan unsa pa na may tabo kung kita na agi gisaadan sa ato ang Ginoo magapadayon kita. Magapadayon kita gusto gyud nato malangit. Sa unsa pa nang kitabo niya bisan magdumugay pa mo kung nakapokus gyud ka sa ato ang yung saad sa Ginoo. Mahuman gid nato. Pero nang atong time, kumano na gud mga alas 12 mga igsuron okay ra sa inyo? Kaya sa inyong mag-advise ko sa inyo ha. Actually mga igsunan, ang butanan ng mga amahan o ginahan nagapaminaw sa ilagan. Ang mga igsunan, dili man gud yung anak. Pero mga igsunan, karon wala-unaan ninyo nga isa nila kalanak. Ang mga mag-advise sa inyo. Na ako'y dito sa amo mga igsunan, na ay dito isa ka church nga pinakalayo. Malapit gina sa wala gyud makasulod dito, walay kuryente, walay kuan. Basta wala gyud kuhaan gyud, wala gyud sila makuhaan og mga yung tubig nila doon, nanggaling yan sa ano nga, yung hinumukay nila ba? Nagbubon yung tawag kasi namin doon. Balon. Yeah. Doon sila gumagawa ng tubig, wala sila kuryente, na ay dili na sila masudlan dito. Na ay nagsulod dito nga usa ka akil ko nga nagsurvey, nga gusto nilang sudlan ng kuryente. Pero wala nakapuli ang nagsulod dito. Gipatay gid nila. Wala gyud makasulod ditong tao, pero tigid ga strict. Pero ni sila nga mga tao ni sila mga wanted pag-abot sa bayan. Na ay tayo nga nagsulod mi dito. Naa dito'y dako nga church ng Seventh-day Adventist. Pero naa dito'y usa ka reformador nga gatawad sa ila. Pero mga igsunan, bilib ako sa reformador kag Seventh-day Adventist. Wala gid sila'y kontrahan ay gyud. Ingon gid ako nga focus gid sila sa ilang mga kalawasan. Wala sila'y ginatawag na away dito. Minsan, sabi nila, nag-uusap yan sila parte sa religion nila. Pero nasa naman silang sabat keepers. Ang problema lang kay ang reform, vegetarian, more vegetarian gid. Dili gid na mahuman kang reform ko dili. Actually, mga igsunan, sa mundo ako sa reform, nindot ilang pagka-BG. Kasi kung kita vegetarian, nindot yun ang healthy na to. Ito ang lawas. Igsunan, ang kuhaan lang ako sa kuhaan, sa ako ang lang nagkikita. Focus yun sila sa sinulatan ni Ellen G. White. Wala sa Ellen G. White sila. Ang ilang gibuhat, guided na lang ang Bible. Dili kita pwede mag-igsunan kay Bible, kita itong ginakuptan. Guided lang nato ang sinulatan sa atong mga prato. Pero sa lado ako na Ellen G. White, kung siya nasa nga grade 3. Pero sa lado ang mga doktor sa iya, katayan niya ang mga sinulatan. Ingon sa mga doktor, na tinuod yun. Gamanan yun ang iyang mga sinulat. Mga igsunan, habang kita nagkakabuhi tayo sa kalubutan, kabalo akong sari-sari tayo mga problema na nag-aabot sa atong kinabuhi. Ang unang struggle sa ato ang pagsimba diri natin mga problema mga tubang. Pero kabala akong igsunan ang problema dili gyud makadala sa ato sa langit. Ang ato ang mga kaubanan dili kadala sa ato. Kung sila ang naton ng taon mga igsunan, dili kita maluwas. Ang ako lang ingon sa inyo ni buntag, focus kita sa ato ang amahan. Sa ato ang pagpakanto, pagsimba sa ato ang church diri sa San Jose. Unang-unaan nato nga kita yung may pinakamanako nga purpose diri. Nga kita mao ang kahayag
na dili pwede mugda. Kaya once nga mupalong ng ato ang suga diri mo lisod na ibalik. Nabot ang panahon nga nagluya na napalong ni ang Seventh Adventist diri. Murag na ako'y nadungog nga murag nawala gid ni. Tinud nga nawala gid ni. 2 years. Kung kamo mga igsunan pangutan-on ako, kamo naluyag nga mawala ang SDA diri, mawala ang kahayag diri. Subok gid kaayo mawala ang kahayag diri. Dili nato tugutan mga igsunan. Kung mabalik sa dati ang atong pag-alagad diri. Bulag-bulag ang mga kuan ani, mga membro. Naghiwalay-walay. Balin sa mga lain kuan. Pero 2 years ra di ay. Ato ko to sa 3 years pero mao man ang kuan na sila mga pakyas mo na Dayon. padayon mo. Saludo ako dyan sa Tipakias. Tinabangon gina sila. Muna silang gapabaskong sa mga church. Magigsuunan. Dili na nato sayangon ang panahon. At kita pasalamat sa Ginoo nga nabalik ang SDA Church. Ang mga misyonary, magigsuunan, dili na mudugay diri. Kung may maabot mga misyonary, Muli na ba? lahi-lahi. O, mauna ko ba, pero ang mga misyonary nga duha, murag abot pa ni sila June 9. Pero kung sa plano ni Pastor Taw-Taw, mabukansel, kasi sa pag-ampo na ito, bukansel nga dili. Madayon nga, kasi mapa-busy sila, pero makabalik sila dire. I-ampo lang na ito, nga tani, makabalik sila dire. July, kahit mga 1 month na dire. Nag-isunod sa lubo kayo nga. Sa ito ang taon na ito ang ato ang mga naanatay na build relationship. Bawat usa sa ato, lalo mga missionary din. Na-build ng mga relationship. Maglakaw ni sila, pala na kung mapiangan yun mo. Mingon ginagawa nga, murag, wala na ilasa mo simba. Pero dili tampo ko sa ato ang missionary mag-igsunan. Kaya atong misyon, mong ginang langit. Ang Ginoo nga isunan nga provide gina, kabalan niya nga may problema dito rin. Iampo ginato nga nagay panahon nga nay moabot diri ng mga missionary. Nagay moabot diri. Iampo lang nato. Kung sa abot ta mag-isunan dili na ako kadugayon. Ako ang mensahe. Nagigsunan. Ang mga plano nila ni sa kinabuhi, kung i-ampol, gano'n yung makabalik, na sila direct. Kaya yung mga plano na to sa ito ang mga kinabuhi, kung cancel, basta ang Ginoo, mga plano sa ito ang kinabuhi. Na ako yung plano dati mo college, magigsunan. Ako plano, eskwela, gito cream. Bisang gamay, nagtuturo ang akong pangarap, maging cream, kaya dati na apay, height. Mag-cream ko. Kung nag-abot sa panahon niyo, mapuli na ko. Kaya mapadayon ako college na ko. Napay trabaho dati. Ang tapos magigisunan kay naabutan akong dito si pastor sa among lugar. Nagkita ay gid nga doha nagkasulubong ingon niya. Lay, join ka og 1,000 missionary. Sabi ko pastor mag-aaral pa ako. Kung isigunan niya sa una-una agad lay. Almost 2 years ko sa iyaha, nagbabalugan ko sa ako kayo kay Lehman at siya. Paulang ito, magtanggi basta si pastor ang nag-iwan sa akin. Muto magigisunan nga. Ingon na, kung wala kay kwarta, pastor. Kung wala kay kwarta, ingon na diri. Gi-sponsoran ako sa church. Dili lang sa mga church, pati sa Pikas nga district. Grabe po pala. Wala sila kailan sa ako sa Pikas nga church. Pero nag-sponsor sila, grabe ka maayaw ang Ginoo. Nagkaroon na hiyo ang 1,000 missionary. Nagigsunan sa tinuod lang, gipit, gipit sa